Ayan, so welcome back po sa ating YouTube channel, So ako po ay si Mr. Secretariat, So matagal na po akong Administrative Officer 2 at ang isa po sa trabaho natin ay ang maging secretariat during merong hiring sa DepEd, So dito po, marami po ang nag-request kung bakit po ano daw po ang duties and responsibilities ng isang project development officer. So dito po aalamin po natin sa video ito, Ito po sa mga bago, kakabisita lang sa ating YouTube channel or naligaw lang, So sana po ay makapag-subscribe po tayo para po dun sa mga videos, So hindi lang po para sa non-teaching ang mga videos na ginagawa natin. So ganoon din po para sa mga teaching, Sa Teacher 1, Teacher 2, Master Teacher, principal, and so on. So sana po ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, so meron po tayo ditong ang PDO po kasi ay non-teaching position. Pero dito po, inform ko na rin po kayo, dito sa baba po ng video ito, meron po kayo makikitang link, Kung gusto nyo po ng free documents for Teacher 1 positions, katulad ng Letter of Intent, PDS, Work Experience Sheet, Checklist Omnibus, and others, same as with objectives, Objective 6 to 9 na TRF, IPCRF for teaching and non-teaching. So, paki-fill up lang po yung form. Para naman po dun sa gusto mag-avail ng action plan, application of education, and application of learning and development, and sample letters in DepEd, katulad ng memorandum, notice of meeting, etc. So, paki-click naman po yung join button, para ma-avail po natin yung mga documents na presented and other documents na mga pwede pa nating magamit, So, yun lang po. Ayan, so ito na nga B, Ito yung tinatawag natin na PDO1. So, meron tayong PDO1, 2, 3, and 4, and so on, So, sa Project Development 1, meron po tayong tinatawag na JD, Yung tinatawag natin na Job Description. So, ang position title po ay PDO1. So, ang parenthetical po nito ay none, So, wala nang mas mababa pa sa PDO1. And then, ang unit po, kung saan po kayo maa-assign sa either sa elementary school or sa junior high school. So, kayo po ay reporting sa inyo pong school head. Kung yung iba po ay 3 o 4 ang schools, yun po yung tinatawag na clustering, Kasi maliliit yung number ng teachers dun sa school na yon, kaya po nagkakaroon ng clustering, ha? Hindi po katulad sa school ko, mega ang aking school na hawak. So, ang hawak ko po ay nasa 227 teachers. Isang school pa lang po yun. So, ang position supervise, so wala. Hindi katulad ng administrative officer, meron po tayong administrative assistant na sinusupervise. So, ang salary grade po ay 11. So, equivalent to teacher 1 na ang halaga ay sa ngayon pong taon ay 27,000 plus 2,000 na pera yung allowance. So, governance level. Ayan, so governance level, so school po, So, division none, effectivity date none. Yan, so puro na po yan. So, ang job summary po, so under the direct supervision of the SH or school head, the position is responsible for facilitating the implementation of the various programs, projects, and activities initiated by the school or mandated by DepEd Central Office at the school level. So, the position is expected to perform tasks or roles related to program management and implementation, coordination, partnership, and advocacy in the school. So, yung mga yun po ang magiging trabaho natin. So, this is job summary pa lang. Meron pa po tayong KRA mamaya. So, CSE prescribed qualification. So, kung kayo po ay bachelor's degree, yan. And then, experience non-required. Ang eligibility po natin, so, pwedeng civil service professional, or any board exam. Kasi yun po ay considered as second eligibility katulad ng LET.
Ang trainings naman po ay non-required, same as experience. Pero kung meron po kayong experience at saka trainings about PDO or related sa PDO, so mas advantage po kapag ganun, ano? So, sige po, umpisahan po natin. Pero before natin ulit umpisahan, sana po ay nakapag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Yan. So, eto na nga. So, kung kanina, merong job description, yung JD, tapos napakinggan natin yung summary. So, this time naman, mapapansin nyo dito sa left side, meron tayong tinatawag na KRA, yung tinatawag natin na Key Results Area. So, dito tayo nakafocus. Ha? So, meron kayong 4. Number 1, Program Management and Implementation. Number 2, Program Coordination and Partnerships. Number 3, Advocacy. And number 4, Secondary Duties. So, take note, there is a secondary duty. So, dito naman sa kabilang side, so, eto yung magiging duties and responsibility. Again, take note, meron kayong 4 na KRA na kung saan lahat yung 4 na yon ay dapat nating magampanan as PDO 1. Okay? So, ano-ano ba yung mga yon? So, eto yung duties and responsibilities sa right side. So, unahin po natin yung number 1. Program Management Implementation. So, we are talking about program management and the implementation of all the programs. So, number 1, facilitate the overall preparation and conduct of programs, projects, and activities under the supervisions of the school head. So, meron tayong tinatawag na programs, iba po ang programs, iba rin po ang projects, at iba rin po ang activities. No? So, sa tingin natin, so sometimes nagkakasama-sama. Pero, later on, kapag PDO na po kayo, so makikita nyo po kung ano yung pagkakaiba nila. So, letter A, again po, ang ating supervisory or ang ating direct supervisor, immediate supervisor na pipirma sa ating IPCRF ay walang iba kundi ang ating school head. And then, so dalawa kasi yon sa IPCRF, ano, kung madadownload nyo yung ating free docs, ano, kung kayo nakasubscribe at naka-join. So, downloadable po yung ating sample IPCRF. So, ang immediate supervisor po natin ay ating school head at ang pipirma po sa atin ay ang ating HRMO sa division office or ang ating administrative officer 5, no? So sila po yung pipirma sa ating performance rating at the end of the year. So number 1, prepare and submit a plan to execute the programs, projects, and activities at the school level anchored on DepEd policies and guidelines. So meron po tayong policies and guidelines na sinusunod. So pwede nyo po yun itanong sa school, or kasi po ang school ay merong SBM, ano, yung school management na tinatawag natin, school business management. Yan. So doon po pwede po kayo magtanong sa kanila. So sila po yung makakatuwang nyo pagdating nyo sa school kasi sila po yung mahawak ng projects ng school, no? Baka po ngayong maging office nyo ay doon po kayo ilagay ng school head, ano, doon sa SBM na office. Okay. Number 2, you have to consolidate the programs, projects, and activities to be conducted on school-based calendar. So, take note po, meron pong mga programs and activities. So, meron pong programs ang school or ang DepEd na sinusunod. Ano? Meron tayong year-end program, meron tayong brigada, and so on. Ano? From the start of the school year up to the end of the school year. So, dapat po familiar po kayo doon. So, aside from that, meron pa pong mga school projects. Ano? So, yun po ay kailangan po nating ma-monitor. Ano po? So, from the start, so unang-una, meron pong nagkakaroon po ng school memo kailan po magpe-present yung mga merong projects. Ano? Yung mga teachers na merong project, meron po, gagawa po tayo ng isang activity na kung saan magpe-present po sila. And then, kapag approve ng school head at nabigyan ng budget, kailan naman i-implement. So, kailan siya matatapos at dapat pagtapos ng activity, so dapat makikita po lahat. Ano? Yung preparation nyo po ng reports, kakailanganin po yan sa division office at kakailanganin po yan para sa OPCRF ng ating school head, no, at the end of this school year.
So letter C, coordinate with concerned school personnel. Yun nga po sinasabi ko kanina sa ating SBM at saka yung mga project officers natin, for the required support, resources, and documentary requirement. So meron po tayo palaging hindi po siya basta project. Meron po tayong letter, meron po tayong school memo, meron po tayong project proposal, and then meron po tayong monitoring and evaluation tool. Ilang percent na ba yung tapos, no? Hanggang matapos po yung projects, and then yung accomplishment reports, and then yung impact of the project. Kumusta, ano yung naging bunga ng project, okay ba? So, kompleto po dapat tayo sa documents, So, kung ang division nyo po ay meron namang binaba na list of documents, so mas maganda. At sa pagkakaalam ko po, before po tayo ma-deployed or after ma-deployed, meron po tayong onboarding seminar para sa ating mga project development officer para po mas alam nyo po yung inyong gagawin. At para po pag nagkaroon ng lock session at kayo po ay pinag-present, so alam nyo po yung ipipresent nyo. Ano ba yun? Duties and responsibilities ng isang project development officer. Kasi po itong dinidiscuss natin, eto na po yun, kaya lang medyo hindi pa siya detalyado. Kasi depende nga po pagdating nyo sa school. So, letter D, facilitate and monitor. Yan. So, again, letter D, facilitate and monitor the conduct of program. Yan, meron po tayong mga programs, projects, and activities sa school, and regularly report to the school head about the status of the implementation. At monthly, meron pa rin pong iba't ibang klase ng projects na binababa ang DepEd. So, yun po ay dapat aware po tayo, kaya mas maganda. Palagi po chine-check natin daily yung website po ng ating division para makikita nyo po doon yung mga projects, memorandums. And then, letter E, collect. Yan. So, ito po yung sa bandang huli na. Collect, consolidate, and provide a basic analysis of data related to the implementation of the programs, projects, and activities. So, mas maganda po, kung meron po tayong nagawang proper monitoring and evaluation. So, dapat po lahat po ng projects na proposed projects, so dapat po lahat siya ay implemented at saka po siya ay done. Ibig sabihin ay na-implement at natapos. Hindi po pwedeng na-implement lang and then wala na. So, dapat po siya ay, lahat po ay implemented. And then, lahat po dapat ay natapos. So, letter F, prepare and submit relevant reports. Meron mga reports na ang kailangan lang ay sa school. Meron namang mga reports na kakailanganin ng division as well as the central office or sa region. Yan. So, yun po yung pagdating sa project management and implementation. KRA number 2, yung pong program, coordination, and partnership. So, meron po tayong mga partners, hindi lang sa school ang focus natin. So, number 1, coordinate with concerned personnel from schools divisions office for the implementation of programs, projects, and activities. So, proper coordination po sa division office. Number 2, assist in mobilizing the support of the school community, yung barangay, tsaka yung ating mga other stakeholders katulad ng SPTA, in implementing the programs. Ayan, so kaakibat po natin sila. So, andyan, kasama na rin po yung mga nagdo-donate, Yan, so marami po nagdo-donate sa school. So, tayo po yung makikipag-coordinate, Prepare communication. Ayan, yung mga letters. Kaya, meron po tayong mga sample letters dito if you want, you only need to join the channel. In order for you to download yung mga sample letters natin para sa DepEd. So, prepare communications and correspondence to the concerned school stakeholders. Ayan. So, kayo po ay magpe-prepare niyan. Kaya dapat po, ngayon pa lang, medyo familiar na kayo sa mga templates na gagamitin. Lalo na yung mga request letter. Ayan. Advocacy, ang ating pong KRA number 3. So, disseminate advocacy resource materials to increase the awareness and understanding of the school community on the programs. So, dapat po, kung ang school po nyo ay, lahat naman po may advocacy, katulad sa DepEd Matatag. So, lahat po, ang school po natin may kanya-kanya ding advocacy.
ang local government may kanya-kanyang advocacy. So, pwede po tayong mag-post sa ating Facebook page, pwede po tayong mag-print ng tarpaulin, ipopost po natin sa ating bulletin board ng school, ano, para updated po yung mga taong bumibisita. And lastly, no, wag po itong kakalimutan, ito ang pinaka-importante, secondary duties as may be assigned by the supervisor, ano. Ang supervisor po natin ay ang ating school head lamang at wala na pong iba. Pero aside from school head, pag division office po yung nag-inform sa inyo, pinatawag kayo sa DO, inform nyo lang po ang school head nyo. Ano? Kasi mas mataas po yung division office, lalo na po sa region at saka sa central office. Ano po? Pero pagdating po sa school head po ang ating immediate supervisor. So, meron po siyang mga i-assign sa inyong task. Ano? Kasi ang projects po, normally po yan ay nakaplano na. Ano? Pero marami pa pong mga activities na hindi tayo kasama. Pero kapag inassign po tayo ng school head, so tanggapin po natin. Ha? Nakalagay po yan sa ating KRA. So, kakailanganin nyo din po yun sa report. Ano? So, ibig sabihin, lahat ng ipapagawa sa inyo ng school heads nyo, so, dapat meron po kayong matatabing MOVs o means of verification para naman po yun sa inyong magiging performance. Ano po? So, for example, inassign po kayo sa finance, ano? Tumulong po kayo sa pag-liquidate ng mga ng budget ng school. So, depende po sa school head kung ano po ang i-assign sa atin. Ano? Katulad po kung wala po kayong AO or administrative officer sa school, wala rin po kayong administrative assistant, so malamang kayo na lang po yung natitirang non-teaching. Ano? So, ang non-teaching po sa school ay ang school head at saka po kayo. No, so pwede naman po kayo magpatulong sa guard, pwede po kayo magpatulong sa ating mga utilities, ano, and job orders. Yan, kaya wag po kayo magtataka bakit po nag-assign si school head ng ganito. Yun po kasi yung secondary duties kung wala naman po kayo talagang deadline, ano? Kasi lahat po ng program sa school yan po ay nakaplano na, ano? At meron pong committee na para diyan, pero sa ngayon kayo po ay ilalagay diyan para po karoon po ng talagang tao at mabawasan yung non-teaching job ng mga teachers. Ano po? So, again po, good luck po at sana po ay nakatulong itong videos na to. Ayan. So, thank you so much at saka good luck po sa ating magiging projects. So, napakaganda po niyan. Huwag po kayong mag-alala. Ayan. So, sa school po namin, so meron din po akong mga ginawang projects, no, na nilalaban natin sa mga gawad-gawad. Yan. So, pwede po kayong makipag-coordinate sa mga teachers. Kung meron po kayong naisip na projects, so pwede nyo pong gawing projects and then makipag-join po kayo sa teachers. Ano? Ganon din sa SPM. Ano? Pero, yun nga po, ito po ang aking advice. Ano? Since tayo po ay PDO, so more projects, ibig sabihin, more blessings. Ayan. So, but of course, don't forget to love yourself. Ano? Baka na-stress na agad kayo sa unang pasok nyo pa lang. So, wag naman sana po. Ano? Lahat naman po ay napapag-aralan. Ano? At ang pangalawang advice ko, ano? So, sundin nyo po. Palagi po kayong mag-consult sa inyong school head. Ano? Pag may narinig po kayong hindi maganda, so, ang i-consult nyo lang po ay ang school head. Ano? At wag po kayong magpo-post sa Facebook na kayo po ay nahihirapan, kayo po ay ganito, ganyan, ano? So, school head po natin ang makakatulong sa atin, ha? So, napakaganda po ng PDO at ito po ay maraming promotion. So, may PDO2, PDO3, PDO4. Ano? Unlike sa administrative officer, ano? So, meron 2, walang 1, merong 2, tapos 4 na, and 5, walang 3. No? Kaya medyo mahirap ang promotion sa administrative officer. So, again po, bago po tayo magtagal, so sana po yung nakasubscribe po sa ating YouTube channel. So, thank you so much and good luck po sa inyong upcoming projects as PDO officer. No? PDO Project Development Officer 1.